Meron na naman po na kakaibang statement si Sara Duterte, Vice President. At hindi ito nagustuhan ng Malacanang. Kaya napakabilis po na naging reaksyon ng Malacanang sa magitan po ni Josec Claire Castro sa mga sinasabi ni Sara na para bang gusto niyang palabasin, merong lang gustong pagtakpan. Kaya daw na-expose ang anomalya sa flood control project. At nagulat ka rito, sabi ni Sara, isang araw lang daw dapat mawala na ang korupsyon. Wow! Yung kanyang ama nga, 6 na taon na presidente, hindi naman nawala ang korupsyon eh. Tapos sasabihin niya isang araw lang daw kayang ipatigil ni Pangulong Marcos kung gugustuhin. Ito, pakinggan po ninyo ang kanyang paliwanag at yung tanong ng media kay Secretary Josec Castro at kung paano siya binara kaagad. Ito na yun. Siyempre, hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok po sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang, matututo niya lahat ng may katagawan ng corruption sa budget. Pero, well, you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Kunin ko na rin po reaksyon ng Palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumpinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Wow. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Wow. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Ayun. Sapol na sapol. Yusek? Kita nyo? Ang investigasyon daw ng Marcos administration ay hindi ala tokhang. O yan. Pitik, matindi. Kasi nung Duterte administration, ang ama ni Sara Duterte, tokhang-tokhang. Walang due process. Ay sa administrasyon po ngayon, matagal ko na sinasabi, ito ulitin ko, merong rule of law. Pagpapatupad ng batas at bibigyan ng karapatan ang lahat. Totoo yun. Suntok sa buwan, malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Na isang araw may papatigil mo ang korupsyon ng bansa. Dekada na nga ito eh. Pag naipatigil mo ang korupsyon sa loob ng isang araw, parang sinabi mo pinatay na. Papatayin mo ang lahat ng korap ng isang araw. Kahit ito isang araw, hindi mo kayang kuhanin ang buhay ng lahat ng korap sa gobyerno. Sa dami. So yung sinasabi ni Inday Sara, yun ang talagang pure na paninira, propaganda, pagbubuhat ng sariling bangko. Pero nakalimutan niya, mabigat yung bangko na kanyang binuhat dahil ang kanyang ama ay sakay doon sa aking description. Na umamin, ayun, matindi ang korupsyon, rampant ang korupsyon noong kanyang administrasyon na ipinakita, ginanong pa ni Josec Castro. So, ayan ho. Kaya nakakalungkot dahil yung pangalawang Pangulo ng bansa nagsasalita ng mga ganyang pahayag na suntok sa buwan. Napakalabo ng kanyang basihan, parang makadighay lang, makapagsalita lang, akala niya magaling siya, akala niya na makakatulong sa bayan ng kanyang ginagawa, at akala niya makakatulong sa kanyang sarili. Ang naniniwala diyan ay mga bulag, bingi, mga budol na kanyang kaalyado. Pero yung matitinong Pilipino, naniniwala sa rule of law, naniniwala sa demokrasya, naniniwala na dapat ay bigyan ng pagkakataon pa rin ng lahat. Although lahat tayo ayaw ng korupsyon. Pero hindi pwedeng itukhang yung mga yan. Hindi pwedeng isang araw lang.
Nakita nyo? Simpleng sagot ay lumaki lalo. Mabuti na lang nandyan si Castro. Abogado yan. Kaya alam niya ang due process. Si Sara, abogada. Dapat alam niya yun. Nasanay kasi sila sa shortcut na galawan eh. Kahit may batas o labag sa batas, ginagawa nila. Kaya nga nakulong ang kanyang ama. Crime against humanity. Kaya nga si Sara kasama rin dyan sa isong yan sa ICC. Kasi yung karapatang pantao parang hindi nila nirespeto. Ulitin ko, yung sinasabi niya na isang araw lang matatapos ang korupsyon kung gugustuhin daw ni Pangulong Marcos, walang presidente, prime minister o hari ng iba't ibang bansa sa buong mundo. At kahit anong sistema ng gobyerno, hindi kayang ipatigil isang araw ang korupsyon. Akala ba nyo sa Amerika, sa malaking mga bansa, walang korupsyon? Meron din. Maliliit nga lang, hindi garapal. Dito sa atin sobra. Tapos sasabihin mo isang oras lang o isang araw lang. Eh yung tatay mo nga na walang ginawa ko, hindi nagagalit, minumura lahat sa telebisyon ng taong bayan eh. Ha? Pati nga Diyos, minumura niya eh. Pati Amerika, ano nangyari? Meron bang major accomplishment? Di ba? Lubog tayo sa utang. 6 trillion ang iniwang utang. Maraming hanggang ngayon naghahanap ng katarungan dahil sa tukhang. Yan ang sinasabi, babalik at babalikan kayo. Walang personalan issue lang. Ano man ang sasabihin ng kampo ni Sara Duterte laban sa gobyernong ito, sasagutin talaga kayo ng katotohanan. At babalik sa inyo ang mali na inyong paratang at akusasyon at paniniwala dahil babalikan ang inyong performance, ang inyong nagawa at ang nakaraang gobyerno under President Rodrigo Roa Duterte. Ayan na. Kahit sinong abogado ang tanungin mo, hindi pwede ang walang due process. Hindi pwedeng isang araw lang matapos na ang problema. Walang ganon sa mundong ginagalawan natin. Mukhang iba yatang mundo ang ginagalawan ni Sara Duterte. Mga suntok sa buwan, uulitin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit na inaadobo ang kanyang mga sinasabi. Na pwedeng mangyari kung mayroon daw lang ang aring pinagtatakpan lang, mayroon parang something na ganoon ang kanyang tingin eh. Sa halip na tumulong dahil Vice President laban sa korupsyon, hindi ho nakakatulong ang statement niya. Mukhang nakakasira pa. Kaya hindi mo masisi si Jose Castro, Malacanang press officer, na ganyan na lamang katindi ang kanyang mga sagot sa iba-ibang mga statement na suntok sa buwan galing kay Sara Duterte. Kaya kung yung mga gulita, oras na magsalita si Sara sa media dito at sa abroad, madalas barado o laging binabara ng Malacanang at sinasampal ng katotohanan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo kasi bayan natin ang maigpit na pagsubok ang pinagdadaanan sa graping korupsyon. Mabuti na lang at hinaharap ni Pangulong Marcos, inexpose na nga at iniimbestiga ng lahat.